Alam mo ba ang kwento ng isang Makata na sa pluma niya, gising ang masa? Florentino Collantes. Di lang pangalan, siya'y naging boses ng bayan, tunay na makabayan. Kilala mo si Ginoong Florentino Collantes? Iniidolo mo rin ba siya? Isa rin na sa tagahanga niya. Po? Hindi po, nakita ko lang po itong larawan niya. Ganun ba? Alam mo bang isa siya sa napakahusay na Makata sa kapanahunan niya? Talaga po? Maaari niyo po ba akong kwentuhan patungkol sa kanya? Oo naman! Halika! Si Florentino Tanchoco Collantes, mas kilala bilang Kutil-Butil, ay isang Makata at manunulat. Isa din siya sa gumamit ng tula para sa politikal kritisismo noong panahon ng Amerikano. Isa din siyang magaling na tuklero. Si Collantes ay ipinanganak noong 16 ng Oktubre, taong 1876 sa Pulilan, Bulacan. Nag-aral siya sa isang pampublikong paaralan noong elementarya at sekundarya. Naging guro siya ng 2 taon at pagkatapos ay nagtrabaho sa Bureau of Lands. Sa murang edad ay nagbasa at nagmemorya na siya ng mga awit, korido at pasyon. Nagsimulang mag-ambag ng mga tula si Collantes sa gulang na 15. Kabilang na rito ang mga pahayagan na Buntot Pagi, Pagkakaisa, Watawat at Ang Bansa. Siya rin ang pangunahing katunggali ni Jose Corazon de Jesus na pinarangalan bilang hari ng Balagtasan. Sa pagbigkas ng tula ay may sarili siyang paraan na sinasabing tatak Collantes. Ang kanyang mga tulang nasulat ay inuri sa 3: tulang liriko, tulang pasalaysay, at tulang pambalagtasan. Higit na kinilala ang kanyang kahusayan sa pagsulat ng mga tulang pasalaysay. Halimbawa na lamang ng mga tulang pasalaysay ay ang Lumang Simbahan at Ang Tulisan. Halimbawa naman ng kanyang mga tulang liriko ay ang Magsasaka, Pangaral sa Bagong Kasal, at Patumpik-Tumpik. Sa pambalagtasan naman ay ang Balugbogan at Aguinaldo versus Quezon, isang tulang pantuligsa sa larangan ng politika. Ang mga tula ni Collantes ay halos tungkol sa tao, kaya karaniwan at madaling unawain. Ang pinakatanyag na obra maestra ni Collantes ay ang Lumang Simbahan, na naging sikat kaya't kanya itong pinalawak at ginawang nobela. At kalaunay, naging pelikula na pinagbidahan ng aktres na si Mary Walter. Kinilala ito bilang klasikong pelikula. Layunin ng akdang ito na ipahayag sa bawat Pilipino na tayo ay wagas kong magmahal at likas na mapagdasal. Mapabasa rin natin sa akdang ito ang mga palatandaan ng mga impluwensyang ating nakuha sa mga dayuhang mananakop. Anto lang ang Lumang Simbahan ay pumapaksa sa pag-ibig at katatakutan. Si Collantes ay pumanaw noong 15 ng Hulyo taong 1951 sa edad na 55 at naiwan ng kanyang asawang si Sixta Tanchoco at 8 nitong mga anak. 1 taon bago siya pumanaw, si Collantes ay ginawaran ng titulong Makata ng Bayan ng dating Pangulong Elpidio Quirino noong 4 ng Hulyo taong 1950. Si Florentino Collantes ay nag-iwan ng malalim na impluwensya sa panitikang Tagalog at sa mga susunod na henerasyon ng mga Makata. Ang kanyang mga akda ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga manunulat noong kanyang panahon, kundi pati na rin sa kasalukuyang panitikang Pilipino.